February 1, 2017, ang ikalimang araw ng first lunar month at ang ika-60th birthday ni Mr. Ganlian. Nagplano ang kanyang pamilya ng munting selebrasyon sa pag-asang makasama ang anak na si Yang Liping at asawa nitong si Zhu Xiaodong na halos kalahating taon na rin nilang hindi nakikita ng personal. Ngunit sa halip, isang kahindik-hindik na regalo ang natanggap nito sa sana'y isang masayang kaarawan. Lampas 100 araw ng patay ang kanyang kaisa-isahang anak na si Yang. At ang taong kanilang nakakausap sa chat ay walang iba kundi ang asawa nitong si Zhu. Pinaslang nito si Yang at itinago ang katawan sa freezer. At matapos ang krimen, winaldas nito ang pera ng yumaong misis sa pagsha-shopping, pagbabakasyon at pakikipag-date sa iba't ibang babae. Paanong ang samahan ng isang young and in love couple na halos 10 buwan pa lamang kasal ay hahantong sa karumaldumal na pagpaslang. Kaya't kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Zhu Xiaodong Murder Case. Si Yang Liping ay isang Chinese na isinilang sa Shanghai noong November 1987. Ang kanyang ama ay dating sundalo na naging isang pulis at malapit nang mag-retire. Simple lamang ang kanilang buhay. Gayunpaman, kailanman ay hindi nawalan ng pagkain sa kanilang hapagkainan. Bilang solong anak, itinuturing siya ng kanyang mga magulang bilang kayamanan na kanilang pinakaiingat-ingatan. Kilala si Yang sa pagiging mahinhin at malumanay nitong personalidad. Hindi ito marunong magtaas ng boses kanino man at walang sino mang nakaalitan mula pa pagkabata nito. Mahilig itong magtago ng kanyang feelings at kung mayroon mang dinaramdam ay iniiyak na lamang ito ng mag-isa. High school pa lamang ay nag-excel na si Yang sa pag-aaral. Nang magkolehiyo ay nag-major ito ng Chinese sa Shanghai Normal University. Ayon sa kanyang mga dormmate, si Yang ang pinakatahimik at pinakamahinahon sa kanilang lahat. Pagka-graduate ay nagtrabaho ito bilang teacher sa isang prestihiyosong school sa Shanghai. Taong 2012 nang makilala nito si Zhu Xiaodong sa pamamagitan ng isang mutual friend. Magkaedad lamang ang dalawa at madaling nagkapalagayan ng loob. Nabihag si Yang sa angking kagwapuhan ni Zhu at hindi nagtagal ay nagsimulang mag-date ang mga ito. Isinilang si Zhu Xiaodong noong November 1987. 10 taon pa lamang ito nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Noon ay lumipat ng tirahan ng kanyang ama at sumama sa ibang babae at bumuo ng bagong pamilya. Kaya naman mag-isang itinaguyod ng kanyang ina si Zhu. Ngunit hindi lamang si Zhu ang inaalagaan mag-isa ng nanay nito. Dahil sa isang car accident, namatay ang tita at lola ni Zhu. Kaya naman inako na rin ng nanay nito ang pag-aalaga sa naiwang anak ng kanyang kapatid. Bagay na nakaapekto sa paglaki ni Zhu. Dahil sa kakulangan ng atensyon at gabay mula sa magulang, nagsimula itong maadik sa mga video games at bumagsak ang mga grades sa school. Minsan na rin itong naging sangkot sa mga nakawan at naaresto ng mga pulis. Bagamat nakalaya rin ito dahil sa murang edad. Nang makatapos ng high school, kumuha ito ng vocational course. Ngunit hindi rin ito nai-apply ang pinag-aralan kaya naman nagpalipat-lipat ito ng trabaho. Sa kabila ng mga bad ethics at kakulangan ng working skills, mayroon namang isang bagay na may pagmamalaki si Zhu, ang kanyang looks. Ngunit bago pa man ito maging heartthrob, marami itong pinagdaanan noong nasa high school. Ayon sa kaklase nito, si Zhu ay may timbang na halos 170 pounds noon at walang gaanong kaibigan. Subalit sa pagsisikap nitong baguhin ang kanyang anyo, nagawa nitong magbawas ng 50 pounds pagka-graduate ng high school. Mula noon ay panay papuri na ang natatanggap nito mula sa mga kakilala at sa ibang tao. Taong 2007, pagtungtong ni Zhu ng 20 years old, sumali ito sa isang sikat na singing competition sa China. Maraming kilalang pop stars ang nagsimula sa show na yon. Kaya naman hindi na pinalampas ni Zhu ang pagkakataon. Ngunit sa kabila ng angking kagwapuhan, hindi naman sapat ang kakayahan nito sa pagkanta at pagsayaw. Sa dami na ng handsome and talented sa entertainment industry, natanggal ito sa show. Matapos ito ay nagtrabaho si Zhu bilang salesman sa iba't ibang department store dahil hindi ito nagtatagal sa isa.
Sa kabila ng maliit na sahod, hindi pa rin kinakaligtaan ni Zhu na manamit ng maayos at gumastos sa mga nightclubs. Maraming babae ang nahuhumaling sa tuwing maglalagay ito sa mga clubs, kaya mas napapadalas na ang pagtambay nito roon. Noon ay na-realize nito na maaaring doon niya matagpuan ang shortcut sa tagumpay. Kaya naman nagsimula itong mangutang ng pera at i-max out ang limit ng kanyang credit card upang ipambili ng mamahaling damit at alahas para magmukhang mayaman. Tinarget nito ang mga rich girls at nagkaroon ng iba't ibang girlfriends. Subalit dahil na rin sa patuloy nitong paglustay ng pera, nabaon ito lalo sa utang. Hanggang sa makilala na nito si Yang Liping at di kalaunan ay naging nobya. Lingid sa kaalaman ni Yang, noon ay may mayamang girlfriend pa si Zhu na nakatattoo pa ang pangalan sa kanyang braso. Sa sobrang pagmamahal ni Yang, binayaran nito mula sa kanyang ipon ang mga utang ng nobyo. Samantala, wala namang kaalam-alam ang magulang ni Yang na may boyfriend na ang kanilang anak. Halos 1 taon nang magnobyo ang dalawa nang mangyari ang hindi inaasahan. Bigla na lamang naglaho na parang bula si Zhu. Wala itong anumang bakas nang iwan sa ere ang kanyang girlfriend. Noon ay puno ng katanungan ang isip ni Yang sa kung ano nangyari at araw-araw ay labis ang pag-aalala nito. Hanggang sa lumipas ang 1 taon nang bigla na lamang lumitaw muli ang nawawalang si Zhu. Laking gulat ni Yang sa pagsulpot muli ng nobyo. Ayon kay Zhu, kinailangan itong umalis upang magpagamot. Na-diagnose umano ito ng brain tumor at sumailalim sa gamutan. Bagamat hindi umano umepekto ang treatment nito, kaya nagpa siya na lamang itong mamuhay sa malayo. Nanirahan ito sa kabundukan ng Tibet. Habang naroon ay unti-unti umanong nawala ang sakit ng ulo nito. At nang bumalik sa ospital upang magpatingin ng kanyang kalagayan, wala na ang tumor nito. Himalang gumaling ang kanyang malalang sakit, kaya naman nagpa siya itong bumalik sa Shanghai. Walang pag-aalinlangang tinanggap muli ni Yang si Zhu. Pinaniwalaan nito ang lahat ng sinabi ng boyfriend at naawa sa masaklap na pinagdaanan nito ng mag-isa. Nang ikwento ni Yang sa mga kaibigan ang pagbabalik ni Zhu, ibinahagi nito ang mga sinabi ng nobyo. Noon ay mas lalo pang lumaki ang paghanga at respeto ni Yang kay Zhu. Samantala, wala pa ring alam ang mga magulang nito sa kanilang lihim na relasyon. Hanggang sa malaman na lamang nila ito nang mag-post si Yang sa social media. Noon ay umattend ang dalawa sa isang kasal ng kaibigan at nag-post ng kanilang larawan. Doon na nakita ng kanyang pamilya na may boyfriend na pala ito. At sa unang pagkakataon, nakilala ng personal ng pamilyang Liping si Zhu nang magpasya ang dalawa na magpakasal. Mula noon ay ilang beses na ring nakadalaw si Zhu sa pamilya ni Yang. Nag-aalangan naman ang pamilya nito kay Zhu dahil na rin sa tila pag-iwas at hindi nito masyadong pakikipag-usap at pakikisalamuha sa pamilya tuwing naroon sa kanilang pamamahay. Nang minsan namang magsalita ito sa harap ng pamilyang Liping sa isang dinner, nagbitiw ito na isang pahayag. Ayon kay Zhu, mahal na mahal nito si Yang at walang sino man ang pwedeng mamintas rito kahit pa ang kanyang mga magulang. Bagay na hindi naman nagustuhan ng mga Liping. Kahit ang lola ni Yang ay nagpahiwatig rin ng kawalan ng tiwala kay Zhu base na rin sa obserbasyon sa mga kilos nito. Bagamat nire-respeto pa rin ng mga ito ang desisyon ni Yang na pakasalan si Zhu at piniling makasama habang buhay. Taong 2015 nang ikasal ang dalawa. Simple at maliit lamang ang naging selebrasyon na ginanap sa isang hotel. Nang magsama, nadiskubre ni Yang ang kakaibang hilig ni Zhu. Ang pangungulekta ng mga cold-blooded animals gaya ng ahas, bayawak at mga gagamba na idinidisplay nito sa kanilang balkonahe. Noong una ay hindi ito nagustuhan ni Yang, bagamat nang tumagal ay wala na rin itong magawa kundi alagaan ng mga hayop. Kahit ang mga magulang ni Yang ay hindi rin panatiko ng mga alaga ni Zhu at nagsuhistyong ibenta ang mga ito. Isang araw noong November 7, 2016, nakatanggap ng isang mensahe sa app na WeChat ang nanay ni Yang. Ayon rito, sa kanyang birthday ay nagpaplano silang mag-asawa ng isang trip at pagbalik ay magse-celebrate naman sila kasama ang magulang ni Yang para naman sa birthday ni Dong. Dong ang last character sa apelyido ni Zhu. Noon ay bahagyang nagtaka ang nanay ni Yang dahil hindi pa nito kailanman narinig na tinawag ng kanyang anak ang asawa ng Dong.
Bagamat ipinagkibit-balikat ito at naisip na baka nag-iba na ang tawagan ng dalawa. Halos magkasunod lamang ang kaarawan ng mga ito. Si Yang sa November 22 at si Zu naman ay November 28. Noon ay nagplano rin ang mga magulang ni Yang na ipagdiwang ang ika-30th birthday ng kaisa-isahang anak sa isang restaurant. Kaya naman sinubukan nilang alokin ito. Subalit tumanggi si Yang at nagdahilan. Gayunpaman, nauunawaan ng mga ito si Yang sa plano nilang mag-asawa nang sila lamang munang dalawa. Ayon kay Yang, balak nilang magpunta sa Hokkaido sa Japan o kaya naman ay sa Jeju Island sa Korea. Sumunod na araw, muling kinontak ng nanay ni Yang ang anak. Nais niya itong makausap kaya naman sinabing kung maaari ay tawagan siya nito pagkatapos ng kanyang klase. Araw-araw ay naghihintay ito sa tawag ni Yang. Bagamat 2 linggo na ang lumipas ay wala pa rin. Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang namatay ang pusa na 10 taon ng alaga ng pamilyang Liping. Paborito ito ni Yang kaya naman nais nilang ipaalam ang masamang balita rito. Agad na nag-message si Mrs. Liping sa WeChat account ni Yang. Nag-reply naman ito ng umiiyak na emoji. Kasunod ng mensahe na hindi siya makakauwi dahil nag-out of town umano ito. Noon ay sinubukang kontakin ni Mrs. Liping si Yang ng ilang beses bagamat busy ang linya nito o kaya naman ay pinagbababaan siya nito. Dahilan upang mainis ito sa inaasal ng anak. Kinumpronta niya ito sa chat ngunit nagbigay lamang ito ng samot-saring dahilan upang pakalmahin ng ina. Ilang araw bago magpasko, tinungo na ni Mr. at Mrs. Liping ang bahay ng mag-asawa upang personal na mangamusta. Bagamat nang magpunta sa unit ng mga ito ay walang sumasagot. Kaya naman iniwan na lamang ng mga ito sa kanilang pinsan na nakatira rin malapit roon ang regalong sweater para sa dalawa. Sa pangalawang pagkakataon, muli na namang dumalaw ang mag-asawang Liping sa apartment ni Yang nang sabihin nito na babalik ito ng tanghali pagkagaling sa Wuxi. Kaya naman nagpasya ang mga ito na antayin ng anak ngunit gabi na ay wala pa rin ito. Ayon kay Yang, nagka-ulcer umano si Zu kaya kinailangan itong i-admit sa hospital sa Wuxi. Lunar New Year nang mag-message uli si Yang kay Mrs. Liping upang sabihin na sa Hong Kong ito magdiriwang ng bagong taon bagamat uuwi umano ito ng sunod na araw upang makasama ang kanyang pamilya. Pabiro namang sinagot ito ni Mrs. Liping. Ayon rito, walang utang na loob si Yang dahil sa matagal na panahon ay natiis nitong hindi kontakin ang kanyang pamilya. Buong araw namang naghintay sa kanilang anak ang mag-asawa sa pangako nitong pag-uwi bagamat hindi na naman ito sumipot. Ayon sa message nito, na-delay umano ang kanilang flight kaya hindi na ito nakaabot. Noon ay inilabas ni Mrs. Liping ang hinaing sa paulit-ulit na hindi pagtupad sa pangako ng anak. February 1, 2017, ang ika-5 araw ng first lunar month at ang ika-60th birthday ng ama ni Yang. Nagplano ang mga ito ng munting selebrasyon at imbitado ang nanay ni Zu. Ngunit bandang 1:00 ng hapon, nakatanggap ng mensahe ang nanay ni Zu mula sa anak. Isang kahindik-hindik na regalo ang natanggap ng ama ni Yang sa sanay masayang kaarawan nito. Ayon kay Zu, mayroon umanong nangyari kaya nakiusap ito sa kanyang ina na puntahan ito sa kanyang apartment sa lalong madaling panahon. Nakaramdam ng pangamba si Mrs. Xiaodong sa sinabi ng anak kaya agad niya itong tinawagan, ngunit naka-off na ang cellphone nito. Kaya naman sa halip, dali-dali nitong kinontak ang ex-husband na siyang biological father ni Zu upang mauna na roon. Nang makarating sa apartment, doon na inamin ni Zu sa kanyang mga magulang ang masaklap na sinapit ng asawang si Yang. Ayon rito, patay na ang kanyang asawa. Sinakal niya umano ito hanggang sa malagutan ng hininga. Nang tanungin ng kanyang ina kung bakit ito nagawa, paulit-ulit na binigkas ni Zu ang mga katagang hindi niya sinasadya ang nangyari. At nang hanapin kung nasaan na ang kanyang daughter-in-law, hindi makapaniwala si Mrs. Xiaodong sa natuklasan. Itinuro ni Zu ang isang freezer na naglalaman ng katawan ng asawang si Yang. Hindi naman nag-alinlangan ang nanay at ama ni Zu na isuko ang anak sa mga pulis. Hindi nagtagal, dumating na rin sa presinto ang pamilya ni Yang.
At doon na inihatid ang masamang balita na wala na ang kanilang anak. At ang taong kausap nila sa WeChat sa mga panahong wala na si Yang ay walang iba kundi ang kanilang son-in-law na si Zhu. Dahil si Yang ay 3 buwan ng patay. Labis ang paghihinagpis at galit ng mag-asawang Liping sa mga narinig. Hindi tinanggap ng mga ito ang paghingi ng tawad ni Zhu at ang nais lamang ay managot ito sa ginawa sa kanilang pinakamamahal na anak. Kahit ang nanay ni Zhu ay hindi rin matanggap ang nangyari at naniniwalang hindi ito sinadya ng kanilang anak. Pero ang hindi alam ng lahat, maraming hindi pagkakasundo ang dalawa na sila lamang ang nakakaalam. Sa mata ng mga nakakakilala sa mag-asawang Yang at Zhu, perpekto ang pagsasama ng dalawa. Ayon kay Zhu, nagsisimula ang kanilang mga away sa mga maliliit na bagay na napupunan ni Yang. Tulad ng mga nilutong pagkain ni Zhu o biniling bagay na hindi magugustuhan ng kanyang asawa. Ayon naman sa mga kaibigan ni Yang, sobrang istrikto ng asawa nito sa puntong ayaw na nitong pasamahin si Yang kahit sa kanyang mga close friends. Pinagbawalan rin nitong asawa na makipag-usap sa lalaki. Ilang beses na rin itong binura ang account ni Yang sa WeChat mula pa noong magnobyo at magnobya pa lamang sila. Sa isang post, ini-announce ni Yang na dinilit ni Zhu ang kanyang account, kaya naman kung mayroong gustong kumontak sa kanya ay mag-text o tumawag na lamang. 6 na buwan mula nang ikasal, ilang beses na nahuli ni Yang ang asawa na nakikipaglandian sa iba't ibang babae habang nagpapanggap na single. Nagdulot ito ng matinding away sa pagitan ng dalawa. Upang patawarin, nagmakaawa at lumuhod si Zhu sa harap ni Yang. At upang lalong kumbinsihin ng asawa, gumawa pa ito ng panunumpa na nakasulat sa isang cardboard. Nakasaad rito ang pangako ni Zhu na kailanman ay hindi na ito titingin pa at makikipag-usap sa ibang babae. Dagdag pa nito, hahayaan na niyang i-check ni Yang ang kanyang cellphone araw-araw. Sa dulo ng sulat ay naroon ang lagda ni Zhu. At sa ilalim, sa bandang kaliwa ay nag-iwan pa ito ng isang note na kapag naglokong muli, magpapakamatay silang dalawa. Ayon sa aktual na note, "If I cheat again, let's die together by burning charcoal at home." Ayon naman kay Zhu, inilagay lamang nito ang nasabing note dahil sa pagbabanta ni Yang na magpapakamatay kapag nag-cheat itong muli. Kinalaunan, hindi rin tinupad ni Zhu ang pangako at patuloy na nakipag-flirt sa kung sino-sino. Ngunit bukod sa mga away at pambababae, issue rin ng mag-asawa ang pera. Noon ay naninirahan ng dalawa sa lumang apartment na pagmamay-ari ng pamilya ni Zhu. Nais itong iparenovate ni Yang, bagamat tumanggi si Zhu dahil hindi niya ito afford at sinabing gastusan na lamang ng asawa mag-isa ang pagpapaayos. Simula pa lamang nang maging magkasintahan, pera na ang habol ni Zhu kay Yang. Nang magpakasal at tumanggi na si Yang na gastusan ng ibang luho ng asawa, dagdag pa ang walang tigil na pag-aaway, doon na naisipang makipaghiwalay ni Zhu. 2 buwan mula nang isulat ni Zhu ang pangako kay Yang, muli na namang nagkaroon ng matinding away sa pagitan ng dalawa. Kaya naman kapwa na nagdesisyon ng mga ito na mag-divorce. Subalit nang pipirmahan na ang papeles, nagbanta si Yang na magpapakamatay. Kaya naman hindi rin natuloy ang paghihiwalay. Naniniwala si Yang na maayos pa ang kanilang gusot at kinukumbinsi ang sarili na magbabago pa ang asawa. Subalit sa isip ni Zhu, wala nang pag-asa pa ang kanilang pagsasama. Isang araw matapos ang failed divorce, bumili si Zhu online ng 2 libro. Isa na may pamagat na Dissecting Death at isa pa na may title na Death. Naglalaman ng mga ito ng pagsasalarawan ng pagpatay sa pamamagitan ng pagsakal at pagtatago ng bangkay sa freezer. Ang eksaktong paraan na ginamit ni Zhu sa pagpaslang sa sariling asawa. 1 buwan naman bago ang krimen, bumili si Zhu ng 200-liter freezer at inilagay ito sa kanilang balcony. At upang mabigyan ng space ang freezer, ibinenta nito ang 2 alagang python. Napag-alaman rin na bumili ito ng kamera at itinutok sa pwesto na kinalalagyan ng freezer. Sa oras na may lumapit roon, makakatanggap ito ng notification sa kanyang cellphone. Samantala, noon ay magsasara na rin ang shopping mall na pinagtatrabahuan ni Zhu. Sa halip na matanggal pa sa trabaho, kusa na itong nag-quit.
Nagsinungaling ito kay Yang at sinabing na-promote at ipapadala ng kumpanya sa Hong Kong para sa training. 20,000 yuan umano ang magiging sahod nito kada buwan. Kinumbinsi nito si Yang na mag-resign na sa trabaho at samahan siya sa Hong Kong. Kahit nag-aalangan noong una, sa huli ay nakumbinsi rin nito ang asawa gamit ang kanyang mga matatamis na salita. Labis naman ang gulat ng mga kasamahan ni Yang sa school nang magpaalam ito ng biglaan. Wala umanong indikasyon na aalis na ito dahil noong umaga ay nagturo pa ito sa kanyang klase. Nang biglaan na lamang itong mag-submit ng resignation letter noong tanghali. Inalok naman ng principal si Yang na kahit anong oras ay maaari itong bumalik sa kanilang school upang magturong muli kung sakaling magbago ang isip nito. Matapos mag-quit, ipinost ni Yang ang kanyang resignation letter sa WeChat at iblinak ang kanyang pamilya upang hindi ito makita. Dagdag pa sa post nito ang tungkol sa maayos na trato na natatanggap sa kanyang asawa na tila umano nakakakaba. Ayon rito, pagkatapos ng masarap na pagkain, inalok si Yang ni Zhu na bumili ng bagong damit. Nag-post pa ito ng 5 larawan ng pagkain ng araw na yon. October 14, 2016, nang opisyal na magpaalam si Yang sa kanyang school. Sunod itong nagtungo sa bahay ng kanyang pamilya, bagamat hindi pa rin ito binanggit ang tungkol sa pag-alis sa kanyang trabaho. Sumunod na araw, pumunta ang mag-asawa sa Hangzhou para sa isang trip. Bagamat humantong sa away, ang sanay masayang pamamasyal ng dalawa. Ayon kay Zhu, pinagtalunan nila ang hotel na kanilang tutuluyan dahil walang magustuhan si Yang. Kaya naman maagang naputol ang kanilang bakasyon at umuwi na lamang sa Shanghai. At sa biyahe naman pauwi, regular train ticket ang kanilang nakuha sa halip na high-speed rail ticket na muli na namang pinagsimulan ng kanilang away. Pagkarating sa kanilang apartment, patuloy pa rin umano ang pagrereklamo ni Yang kaya naman sinubukan itong pakalmahin ni Zhu bagamat hindi ito magpaawat. Kinabukasan, ganoon pa rin umano ang eksena sa kanilang bahay. Wala pa ring tigil sa pagsasalita si Yang. Dahil sa pagkarindi at inis, hindi na rin umano nagawa pang makapagtimpi ni Zhu. Doon na nito sinakalang asawa. Nang mapagtantong wala na si Yang, binalot niya ito ng pulang kumot at saka itinago sa freezer. Napag-alaman na matapos ang insidente, inilipat ni Zhu ang lahat ng pera mula sa account ni Yang na nagkakahalaga ng 45,000 yuan o halos $6,300. Gumastos rin ito ng lampas 100,000 yuan at nag-apply sa iba't ibang loan sa ilalim ng pangalan nito na umabot sa halos kalahating milyong yuan. Ginamit rin ni Zhu ang ID card ni Yang upang mag-check-in sa mga hotel kasamang iba't ibang babae. Inubos nito ang kanyang mga nakuhang pera sa pag-shopping at pagta-travel. At upang palabasin na buhay pa ang asawa, ginamit nito ang WeChat account ni Yang upang mag-send ng messages sa kapamilya at kaibigan nito. Sa tuwing may magtatangkang tumawag, nagkukunwari itong sira ang cellphone at text lamang ang magagawa nitong komunikasyon. Isang araw bago sumuko sa mga pulis, buong gabing naglaro ng game sa kanyang cellphone si Zhu mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Nang gabi ring yon, nagtangka itong magpakamatay sa pamamagitan ng pagbibigti sa kanilang balcony bagamat nabigo ito. Kinabukasan, kaarawan ng ama ni Yang at imbitado silang mag-asawa. Sa mga oras na yon ay batid na nito sa sarili na hindi na may tatago pa ang katotohanan. Doon na ito nagpasyang sabihin sa kanyang mga magulang ang nangyari. Ayon mismo kay Zhu, aksidente ang nangyari. Ngunit nang tanungin kung bakit hindi agad ito humingi ng tulong upang mailigtas ang asawa, inihayag nito ang kanyang dahilan. Natakot lamang umano ito at nataranta kung ano ang gagawin nang makitang hindi na gumagalaw ang asawa. Kaya't binantayan na lamang niya ito ng 3 oras. Hanggang sa unti-unti na nitong matanggap ang katotohanan na wala na si Yang. Isang taon ang lumipas. Sa trial, idinitalya ni Zhu ang kanilang relasyon ni Yang at ang mga pangyayaring naganap hanggang bago ang pagkamatay nito. Noon ay inamin lamang nito ang pagtatago ng katawan ni Yang sa freezer at muling itinanggi na planado ang pagpatay nito. Binili lamang umano ni Zhu ang freezer para sa mga daga na ipapakain sa kanyang mga alagang hayop sa bahay. At ang 2 librong kanyang binili ay pinili mismo ni Yang. Ayon sa kanyang lawyer,
Crime of passion ang nangyari at hindi threat sa lipunan si Zhu. Kaya naman marapat lamang umano na mabigyan ito ng mas magaang parusa. Bagay na mariing sinalungat ng prosecutors. Ayon sa investigasyon, napag-alaman na ang delivery address para sa 2 libro na binili ni Zhu ay hindi sa kanilang tahanan sa Hong Kong District kundi sa bahay ng kanyang ama. Kung aksidente lamang ang nangyari, paano nito nagawang maging kalmado sa kabila ng nangyaring pagkamatay ng asawa, patunay na premeditated ang lahat. At saka lamang ito umamin nang dumating ang kaarawan ng kanyang father-in-law dahil alam nitong hindi na maitatago pa ang ginawang krimen. Pero kung may pagkakataon pa, malamang ay ililihim pa rin umano nito ang nangyari. Kaya naman naniniwala ang prosecutors na marapat lamang pagbayaran ni Zhu ang walang awang pagpaslang sa kanyang misis. Noong August 23, 2018, humarap si Zhu sa korte at nagplead ng guilty at sinabing handa itong tanggapin ang anumang parusa ng naaayon sa batas. Sa pangalawang hearing noong July 5, 2019 sa Shanghai High People's Court, nahatulan si Xu Xiaodong ng guilty para sa premeditated murder at nasintensyahan ito ng kamatayan. Samantala, mula sa hatol, nag-request naman ito ng mas magaang punishment dahil sa ginawang pagsuko, pag-amin at pagsisisi sa ginawa na dala lamang umano ng bugso ng damdamin mula sa away mag-asawa. Subalit ayon sa korte, walang anumang pagsisising ipinakita ang sospek sa karumaldumal na krimen, kaya naman pinanatili nito ang orihinal na hatol na death sentence. Hindi sapat ang pagsuko at pag-amin nito upang pababain ang kanyang sentensya. Makalipas ang 4 na taon mula nang mawala ang kaisa-isahang anak, sa wakas ay nakuha ng pamilyang Liping ang hustisya. Noong June 4, 2020, na-execute si Xu Xiaodong sa edad na 33. Bumuhos ang panalangin mula sa mga taong sumuporta sa kanilang laban para sa katatagan at paghilom ng kanilang sugat mula sa matinding sakit na idinulot ni Zhu. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.